Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Hanggang saan kaya ang hiwaga ng isang pag-ibig na kahit ang kamatayan ay hindi kayang humadlang? Ating puntunghayan isang maikling kwento na pinamagatang Till Death Do Us Part. Good morning, Miss Beautiful. Nakangiting bati ni Charlton kay Chelsea na nooy abalang nag-aayos ng kanyang lamesa. Halos magkasunod lang ang dalawa sa pagdating sa opisina. Pinupunasan ni Chelsea ang kanyang typewriter na nilingon ang bumati. Dagliring umingos ang dalaga sa lumapit na lalaki. Ano naman kaya ang good sa aking morning? Kaaga-aga kong nakita mukha mo, payamot na sagot nito kay Charlton. Hindi naman nabara ang binata sa inasa ng dalaga. Bagkus, dinagdagan pa nito ang pangaasar. Alam mo ikaw, maganda ka naman sana. Kaya lang saksakan ka ng sungit. Ano mo bang ilag sa iyo ang mga lalaki dito sa opisina natin dahil sa katarayan mo? Dagdag ni Charlton. Kung kamukha mo rin lang ang lalaki makikipagkaibigan sa akin, di bali na lang na mag-isa ako rito. Total nandito ako para magtrabaho at hindi para makipagharutan sa kung sinong nakatanghod sa akin, bara naman ng dalaga. Sa lalapit ng opisina nilang siya Iris. Kaya aga-aga dito lang pala makakakita ng gera. Itsura ng Iraq sa inyong dalawa. Wala na ba kayong gagawin sa araw-araw na ginawa ng Diyos kung hindi mag-away kapag nagkakadikit kayo? Nakangting sabi nito. Yung kasing dalakan yan, nakikitang marami kang ginagawa guguluhin ka pa, paliwanag ni Chelsea kay Iris. Panggugulo na ba yung batiin ka ng magandang umaga? Buti nga binabati ka pa, rason ni Charlton. Bumaling ito kay Iris. Ewan ko ba kung bakit ako ang pinag-iinitan niyang babaeng yan, di kaya naglilihi? Tanong nito na halatang nangaasar ulit. Hudas, sigaw ni Chelsea, sabay hampas ng basahan kay Charlton. Anong akala mo sa akin? Asar na tanong nito. Sasagot pa sana si Charlton na mamataan nitong paparating na si Mr. Villena, ang kanilang boss. Swerte mo at parating na si boss. Sige, Miss Sungit, dapat nakapwesto ka na at madali kang mapuri ng kasipagan mo. At patakbo itong lumipat sa kabilang mesa na sa gawing kanan ng mesa ni Chelsea. Good morning sir, bati ni Chelsea kay Mr. Villena pagdaan nito sa kanyang mesa. Ngumiti ang binata at saglit na huminto. Chelsea, yung iniwan ko sa yung paperworks natapos mo na ba? Tanong nito. Nasa ibabaw na ho ng table nyo. Yung ilang mga kailangang pirmahan ho ay nakabukod na. Pagkatapos sir, tawagan nyo na lang ako para maipa-deliver na sa messenger natin, dagdag pa ni Chelsea. Sumunod ka na lang sa akin at intayin mo na, utos na Mr. Villena habang papalakad ito papasok sa kanyang private room. Pagdaan ni Chelsea sa mesa ni Charlton, kininditan niya ito. Agad namang umingos ang dalaga at humaba ang nguso, bagay na kinatawa naman ng buskador na binata. Che! Ingos na Chelsea at tuloy-tuloy ito sa kwarto ni Mr. Villena. Iiling-iling naman si Charlton, napatingin ito sa mesa ni Irish at kininditan siya nito na tila nanunukso. Magkababata sina Charlton at Chelsea na magkalapit lamang ang bahay at kahit noon, away-bati ang laging drama ng dalawa. Buskador talaga si Charlton at piko naman si Chelsea. Kung walang sumpong, the best of friend naman ang dalawa. Bakit ba lagi kayong nagbabangayan ni Charlton, ha Chelsea? Tanong ni Iris sa kaibigan habang nagbe-break sila sa kantin. Ewan ko ba? Basta kung minsan inis na inis ako sa mokong na iyon, kung minsan naman tuwang-tuwa ako. Para nga akong naglilihi nagtawanan ang matalik na magkaibigan. Gusto mo, nito, alok ni Chelsea kay Iris ng minatamis na saging na baon niya. Bigla namang papalapit si Charlton. Pahingi naman, lambing nito, sabay sahod ng kamay na parang batang paslit. Kumuha ka ng sarili mong tinidor, sagot ni Chelsea. Lumayo si Charlton para kumuha ng kubyertos na nagbirong si Iris. Iba na naman ang mood mo sa kumag na iyon, nakangising pansin ni Iris sa kaibigan. Pahagikhik na sagot ng dalaga. Pagbalik ni Charlton ay may dala itong bread roll na paboritong-paborito ni Chelsea. Inaabot ni Charlton sa dalaga ang dala. Thanks, sabi naman ang inabutan. At sabay kumain ng tatlo na puro tawa ang napabusog agad sa kanila. Chelsea, sinong kasabay mong umuwi mamaya? Tanong ng binata sa babae. Si Iris, bakit? Balik tanong naman ito. May bibilhin kasi akong regalo, baka naman gusto mo akong tulungan pumili. Para sa syota mo, nakataas ang kilay ni Chelsea. Ngumiti lang si Charlton. Magkano ba ang budget mo? Tanong uli ni Chelsea. Open kumbaga, the best na pwede kong bilhin, sagot ng binata. She must be someone special, tukso ni Chelsea. Very, sagot ni Charlton, at tahimik sinilang inubos ang kanilang mga kinakain.
Nakabalik na sa opisina ang tatlo, tahimik pa rin si Chelsea. Napansin ito ni Irish. Noong unang pumasok sa kwarto ang dalawang babae dahil may nakasabay na kaibigan si Charlton, si Kent. Pinag-uusapan silang ayaw iparinig sa dalawang kaibigang babae. "Why quiet?" tanong ni Irish. "Are you jealous?" Dagdag pa nito na ang tinutukoy ang pagbibigay ng regalo ni Charlton sa ibang babae. "Jealous? Me? Are you nuts?" Nakataas ang kilay na sagot nito sa kaibigan. "Bakit mo naman iniisip na nagseselos ako? Yung lalaking yon? Matutuwa ako kung may girlfriend na yon para yun na lang asarin niya at huwag ako." Tumahimik na rin si Iris dahil kabisado niya ang kaibigan. Kapag piko na si Chelsea, hindi na niya iyon sinusugsugan. Kaya nagkakasundo sila. Live and let live, ika nga. Iiling-iling si Iris at sa isipan nito, hindi pa rin naaalis ang iniisip nitong nagseselos ang kaibigan dahil sa usapan ni na Charlton kanina tungkol sa pagbili ng regalo. Nakaupo na si Chelsea sa kanyang lugar ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan kung sinong pagbibigyan ni Charlton ng regalo. Bakit ba? Hindi ko naman siguro problema yun, sabi ni Chelsea sa kanyang sarili. Ngunit hindi lang niya maamin na tulad ng sinabi ni Iris, nakakaramdam siya ng kaunting selos sa kung sino man iyon. Kaunti lang naman. Biglang pasok naman ni Charlton, "O ano, aasahan ko ba kayo? Pag sinamahan niyo ako, ililibre ko kayo ng paborito niyong pizza," inganyo ni Charlton. "Sige, hintayin mo kami mamaya," sagot ni Chelsea. At agad nitong itinuon ang pansin sa trabaho. Pagbalik ni Charlton sa kanyang lugar, agad nitong tinawagan si Kent. "O pare, tuloy tayo mamaya, sasama raw siya." "Si Iris, kasama ba?" tanong nang nasa kabilang linya. "Oo pare, foursome," sagot ng binata. At masaya itong nagtrabaho, tauliwas naman sa nararamdaman ni Chelsea na ni sa hinagap hindi man lang malaman kung sino ang babaeng pagbibigyan ni Charlton ng regalo. Nagkatuwaan ang apat na magkakasama sa kanilang pag-iikot sa SM. Pinasok yata nilang lahat ang tindahan sa pagwi-window shopping at nang mapagod, ginutom yata sila kaya kumain muna sa food court. Habang kumakain ng apat, na itanong ni Kent kay Charlton, "Pare, alam na ba ni Chelsea kung para kanino ang bibilhin mong regalo?" Basta ang alam niya ay para sa babae, tugon ni Charlton at binalingan si Chelsea. Kumbaga, kung siya ang bibigyan, ano kaya ang gusto niyang ibigay sa kanya ng syota niya? "Ako?" tanong na sagot ni Chelsea. "Gusto ko necklace para lagi kong suot. Ayoko naman ng mamahalin, basta galing sa mahal ko, okay na, kahit hindi mahal. It's the thought that counts, hindi ba? Not the amount of the gift." "Dapat pala, si Chelsea na lang ang bigyan mo, hindi naman pala maluho eh," biro ni Kent. Pati si Chelsea ay natawa sa sinabing iyon ng binata. Nang matapos silang kumain at magkwentuhan sandali, naglibot naman sila. Ang ending, wala ring nabili ang apat na magkakaibigan. "Manood na lang kaya tayo ng sine, hindi ako makapili ng gusto kong bilhin," suwestyon ni Charlton. "Sabihin mo, kuripot ka," tukso ni Kent. "Ang dami-dami mapapagpilian, hindi ka makapili. Sabihin mo, mahal kasi at ayaw mong pakawalaan ang pera mo. She must not be that special after all," sabay baling ito ng tingin kay Chelsea na nakatawa rin. "Bakit nakatawa ka?" tanong ni Charlton sa babae. "Ayaw mo ba noon, at least makakatipid ka? Sabi mo nga wala namang okasyon, kaya maghintay ka na lang ng meron," anang ng dalaga. "Manood na nga lang tayo ng sine, total, inilibre mo na kami ng pagkain, lubos-lubusin mo na," kantsaw ni Chelsea. Sinulya pa ni Charlton si Kent at palihim silang nagkindatan na hindi nakaligtas sa matalas na piningin ni Irish. "Ang gwapo ng bida, kailan kaya ako makakita ng isang ganyang kagwapo?" tanong ni Chelsea habang nanonood sila ng sine. "Ako, ayaw mo bang sa akin?" birong tanong ni Charlton kay Chelsea. "Ang cheap mo talaga, manliligaw ka lang sa harapan ng ibang tao," biro nito sa kaibigan. "Ayaw mo? At least totoo, dahil may witness na agad," sabi ni Charlton. "Oh, kayong dalawa, ganyan-ganyan yung nagkatuluyan sa amin sabat ni Irish. Nagkasuntukan, birong singit ni Kent at nagkatawanan silang apat. Bigla ay may sumita sa apat. "Psst! Kung magkukwentuhan kayo doon sa labas," sabi ng isang tinig sa kanilang likuran. Ay, nakakahiya at tumahimik ang magkakasama. Gabi na makauwi ang apat at ipinasya nilang ihatid muna si Iris bago humiwalay naman si Kent kina Chelsea at Charlton. "Oh, isang lugar lang naman kayong dalawa, dito na lang ako hihiwalay sa inyong dalawa," paalam na Kent kina Charlton at Chelsea. Hinintay muna ni na Chelsea na makasakay si Kent bago silang dalawa naman ang sumakay sa jeep na iisang lugar ang patutunguhan. Sa loob ng jeep, inusisa ni Chelsea kay Charlton kung sino ang pagbibigyan nito ng regalo. "Isang espesyal na kaibigan," sagot nito. "Sino nga?" pangungulit ni Chelsea. "Hindi naman ako tsismosa, kaya sabihin mo na sa akin." "Bakit ba ang kulit mo? Sabi ng secret
Malalaman mo rin kung sino yun, sagot ni Charlton. Kahit anong pilit ng dalaga, hindi sinasabi sa kanya ni Charlton ang pagbibigyan nito ng regalo. As usual, napiko na naman si Chelsea. Tumahimik na ito, bagay na kapansin-pansin kay Charlton. Oh, napikong ka na naman, alo nito. Paano? Para bang sinasabi mong hindi ako pwedeng pagkatiwalaan, kaya ayaw mong sabihin sa akin ang secret mo? Nakalukip-kip na sabi ni Chelsea. Alam mo, total hindi ko pa naman nabibili, wala pa tayong dapat pagtalunan. Basta, si Chelsea, parang bata, nakangiting pag-aalo ni Charlton. Ismid ng babae. Sa tabi lang po manong sabi ni Charlton, sabay na bumaba ang dalawa sa jeep at binagtas ang daan patungo sa kanilang bahay. Unang dadaanan ang bahay ni Chelsea. Nang nasa pinto na sila ng bahay ng dalaga, agad itong kumatok at pinagbuksan agad ng katulong na si Gina. Oh, daan muna, imbitan ng dalaga kay Charlton. Dumating na ba ang mama mo? Tanong ng lalaki na ang tinutukoy ay ina ni Chelsea na umuwi ng probinsya. Hindi pa nga mga 1 linggo pa raw siya sa probinsya. Miss na miss ko na nga ang luto niya. Ito kasing si Gina hindi masarap magluto. Biro nito sa Mag-iingat kayong dalawa ha, pagpapaalala ni Charlton sa magkasama. Alam mo naman ang panahon ngayon, maraming tarantadong naglipa na sa kalye. O sige, hindi sa pinagtatabuyan kita. Pero malalim na ang gabi. Mag-ingat ka sa paglalakad mo riyan sa parting madilim, pagpapaalala ni Chelsea. O sige, lalakad na ako, pagpapaalam ng binata. Hinintay pa ni Chelsea si Charlton na makaliko sa kanto bago niya tuluyang ikinandado ang pinto ng kanilang bahay. Si Gina ang sumalubong sa kanya ay pupumangas-pungas na bumalik sa kwarto nito. Chelsea, nakita mo ba si Charlton? Tanong ni Kent nung magkasabay sila sa pagpasok sa kanilang opisina. Baka nasa itaas na, kadarating ko lang, yun naman ay super aga kung pumasok, sagot ng dalaga. Bakit ba? Balik tanong nito. Hinahanap kasi siya ni Ivy. Pakisabi na lang kung sakaling makikita mo ay pumunta agad sa opisina niya. Sabay paalam ni Kent pagtigil sa 4th floor. Mabigat naman ang paa ni Chelsea nang pumasok sa opisina nila. Agniyang namataan si Charlton na tipong kadarating lang din at inaayos ang kagamitan nito sa kanyang mesa. Inilapag muna ni Chelsea ang mga daladalahan niya sa kanyang lugar bago nito kinausap ang kababata. Charlton, nakita ka na ba ni Kent? Tanong nito. Umiling ang binata. Bakit? Hinahanap ka raw ni Ivy. Nakasabay ko kanina pagpasok, sagot ni Chelsea. Sino? Si Ivy? Wala sa loob na tanong ng binata. Bakit? Si Ivy ba ang hinahanap mo? May pagkaasar na tanong ni Chelsea. Akala ko ba akong hinahanap niya? Balik tanong ni Charlton. Basta, maghanap ka na lang ng kausap mo at agad tumalikot ang dalaga papunta sa kanyang lugar. Hindi malaman ni Charlton kung ano naman ang hangin na pumasok kay Chelsea para sumpungin. Oh, kay aga-aga galit na naman kayo, bungad na pagpasok ni Iris sa dalawa. Ang labong kausap kasi, sagot ng dalaga na inginuso si Charlton. Kayong dalawa, kapag nagkaharap, away agad. Kailan ba kayo hindi magtatalakan, ha? Naku Iris, masama ang timpla ko ngayon. Baka ikaw ang pagdiskitahan ko kaya lumayo-layo ka muna riyan, sabi ni Chelsea sa kaibigan, ngunit nakangiti naman. Teka, magkakampi tayo, nakalimutan mo na ba? Ani ni Irish, nagtawanan na magkaibigan. Mula sa kanyang kinuupuan, agad namang nakisabat si Charlton. Mukhang nagkakatuwaan kayo riyan hindi ka kasali, pasigaw na pabarang ni Chelsea. Namula ang mukha ng binata at natahimik ito. Nagtampo yata, sabi ni Irish. Hayaan mo siya para matahimik naman ang araw ko, ani ni Chelsea. Maya-maya, hahanap-hanapin mo rin at itaga mo sa bato ang sinasabi ko. Nakiting sabi ni Irish na tumalikod para bumalik sa pwesto nito. Dumaan na maghapon na hindi na muling nagkausap sina Charlton at Chelsea. Nung break time, hinihintay-hintay ni Chelsea na lumapit ang binata sa kanila ni Irish pero hindi niya nakitang maski ni Anino sa kantin. Wala rin sa itaas, nag-isip si Chelsea kung nasaan naroon ang binata. Natapos ang break time, nakabalik na sila sa itaas ngunit hindi pa rin nakikita si Charlton. Isinubsob na lamang ng dalaga ang sarili sa kanyang mga gawain. Uwian na ngunit hindi pa rin nakikita ni Chelsea si Charlton. Walang makapagsabi sa dalaga kung nasaan naroroon ang kababata dahil pati si Kenneth ay naghahanap din dito. Paalis na si Chelsea nang tawagin siya ng kanilang boss na si Mr. Beliena. Chelsea, hindi ba magkalapit bahay kayo ni Charlton? Yes sir, bakit ho? May utos ba kayo para sa kanya? Kung maaari sana ay pasabihan mo kay Charlton na bukas bago pumasok sa opisina sa kabilang opisina ay dumaan muna siya rito. May mga nakalimutan lamang akong ipagbilin sa batang iyon dahil minamadali ko ang pagpunta niya sa kabila para ayusin ang problema. Kaya pala hindi namin nakikita maghapon, sabi ni Chelsea.
Kinakailangan kasi na agad niyang malutas ang namumuong problema sa kabilang kumpanya. Huwag mong kalilimutang pakisabi sa kanya ngayon ng hapon pag uwi mo, maaari ba? Tanong ni Mr. Villena. Nang makarating ng bahay nila si Chelsea, agad nitong inutusan si Ana na puntahan si Charlton at sabihin gusto niya itong makausap. Agad namang nakabalik ang katulong na hila-hila ang binata. Oh, bakit? Sabi ni Ana, importante raw na makausap mo ako ngayon. Wala ka bang sumpong? Biro ni Charlton sa dalaga. May ipinagbilin kasi si Mr. Villena sa'yo. Kung maaari raw, bago ka pumasok sa kabilang opisina, dumaan ka sa kanya bukas ng umaga. Meron pa raw siyang nakalimutang ipagbilin sa'yo. Tumangulang ang binata. Bakit parang sekretong malaki ang pinaayos sa'yo ni Sir? Problema raw na malaki at medyo may kaunting panganib. Ano ba yun? Sorry Chelsea, hindi ko maaaring sabihin iyon dahil masyadong confidential. Mahirap na. Pag natuklasan ko na yung hinahanap ko sa akin ni Sir, saka ako na lang ikukwento sa'yo. Promise? Nakitingin tanong ni Chelsea. Oo, promise. Nakataas pa ang kamay na sabi ni Charlton. 4 na araw nang hindi nagre-report sa opisina si Charlton at di malamang dahilan parang hinahanap-hanap ni Chelsea ang pagiging makulit ng kababata. Si Iris tulad ng dati ang unang nakapansin na parang magkakaiba sa ginagawa ng kaibigan. Palungkot kayata, pansin ni Iris sa kaibigan. Hinahanap mo ang kakulitan ni Charlton, ano? Oh, huwag ka nang magkaila dahil halatang halata naman, ikaw na lang di nakakala mo, ayaw mo lang aminin, hinahanap mo rin ang mortal enemy mo. Wala nang magawa si Chelsea dahil alam niyang alam ni Irish kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Biglang nagring ang telepono, si Charlton, at siya ang kakausapin. Bakit kaya? Chelsea, kamusta ka na? Tanong ng binata sa kabilang linya. Okay lang, ikaw, balik tanong ni Chelsea. Okay rin, si Sir nandyan ba? Wala rito. Bakit, may ipagbibiling ka ba para sa kanya? Pakisabi na malapit nang matapos ang pinagagawa niya rito. Confirmation na lang ang kailangan ko at sandali na lang at makukuha ko na yon. Pakisabi kung maaari magkita kami bukas ng maaga dyan sa opisina. Nasaan ka ba ngayon? Sa labas ako tumatawag, mahirap na. Baka may ibang makarinig. Mabuti na yung nag-iingat ngayon, baka mabulilyaso pa kami ni Sir. Basta mag-ingat ka. Anong oras ka darating bukas? Sabihin mo maaga. Baka makahalata dito kapag hindi ako papasok on time, paliwanag ni Charlton. O sige, sasabihin ko. Mag-ingat ka ha, Charlton. Oo, sige, ikaw rin mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Ibinaba ni Chelsea ang telepono at halatang halata na naging masigla siya pagkatapos noon. Si Charlton yun ano? Tanong ni Irish. Umiti lamang si Chelsea. Pagdating ni Mr. Villena sa opisina, agad sinabihan ni Chelsea ang ipinagbili ni Charlton sa kanilang boss. Tumango si Mr. Villena at sinabing talagang maaasahan niyang si Charlton, di ba Chelsea? Sinabi niyo sir pagsang-ayon ng dalaga. Halos 1 linggong hindi nakapasok sa opisina si Charlton at damang-dama ni Chelsea na kulang yata ang mundo niya kapag wala ang kababata. Ayaw lamang aminin ng dalaga na may pitak sa kanyang puso ang binata. Kapag tinatanong siya ni na Iris at Kent na ngayon ay tuluyan ng nagkamabutihan, laging ngiti lamang ang sagot ni Chelsea sa dalawa. Kailan kaya babalik si Charlton? Minsang tanong ni Kent. Ewan ko nga ba, mag-1 linggo't kalahati, wala pa siya, may balita ka ba? Tanong ng dalaga kay Kent. Wala nga eh, sa iyo, hindi ba tumatawag? Tanong nito. Yung last call niya ay yung sinabi ko sa inyo ni Iris, after that, wala na. Nasaan kaya iyon ngayon? Bakit hindi mo itanong kay Mr. Villena? Di ba nakakahiya? Nahihiyang tanong ni Chelsea. Anong nakakahiya roon? Kaibigan mo naman ang itatanong mo. Mamaya pagdating ni Sir, tatanungin ko. Inabangan ni Chelsea maghapon si Mr. Villena, pero hindi ito dumating. Naging balisa si Chelsea at hindi na niya nakuhang itago kina Kent at Irish ang tunay niyang nararamdaman. Kinabukasan, maaga pa ay nasa opisina na si Chelsea. Hinihintay niya ang maagang pagdating ni Mr. Villena. Nagbabaka sakali din siya na baka tumawag si Charlton. Hindi siya nakatulog nung nakaraang gabi dahil may kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Nagring ang telepono. Hello, sagot niya. Chelsea, si Charlton to. Nasaan ka? Biglang maliwalas ang mukha ng dalaga. Chelsea, kaya ako tumawag ay para magpaalam muna sa iyo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Aalis lang ako sandali. May aayusin lang ako. Ano ka ba? Ang dami-dami mong inaayos. Ano ba yan? Saka na. Ang mahalaga, nakausap kita bago ako umalis. Kailan ka babalik? Basta, babalik ako. Pagbalik ko, may sasabihin ako sa iyong importante. Sige, bye. Hinihintay ni Chelsea ang pagdating ni Mr. Villena.
Hindi talaga siya mapakali sa sinasabing inaayos ni Charlton. Saan nga ba nagpunta ang taong yun? Si Mr. Villena lamang ang pwedeng magbigay ng linaw sa lahat ng kanyang katanungan. Chelsea, si Charlton ang nakatuklas ng isang anomalya sa pinakamalaking transaksyon natin sa isa nating kliyente. Kaya sa kanya ko pinaayos ang lahat. Mahusay na bata yon at alam kong maaasahan. Pinag-uupisino ko muna siya sa kabila para mapatunayan ang iniisip naming pakikipagsabwatan ng isang dati ko nang pinaghihinalaan. Ngayon naman ay sa bataan ko siya pinatakbo para doon naman niya ikasa ang isang proyekto kung hindi niya nabuko ay maaring malaki ang nawala sa atin. Mahaba-habang pagbubunyag ni Mr. Villena sa pag-uusisa ni Chelsea. Bakit naman ho naging sekreto ang lahat? Pati ho sa akin ayaw man lang sabihin ni Katiting, baka daw ho kung anong mangyari, mawala ng saysay ang pinaghihirapan ninyong dalawa. Ako ang may utos noon, Chelsea. Isipin mo, habang inaayos ni Charlton ang pag-iimbestiga, palagay mo kaya ay walang mga kasabwat ang mga kawatang iyon. Siyempre, pag nalaman nilang may nag-iimbestiga, mag-iingat yun, matatagalan bago gumawa uli ng kalokohan at matatagalan din bago namin mahuli. Hindi ba mas mabuti yung gumalaw kami ng tahimik, mas mabilis ang resulta? Nangiti si Chelsea, at least ngayon alaman niya kaya hindi na siya gaanong mag-aalala tungkol kay Charlton. Saan kaya sa bataan tutuloy ang binata? Naisip ni Chelsea, sinagot ni Mr. Villena ang kanyang katanungan. Sa minahan tutuloy si Charlton, inaasahan na siya roon ng isang katiwala ko doon. Ligtas siya sa anumang panganib dahil may instruction na ako sa makakasama at saka si Kaloy. Sila ang siguradong magkasama roon. Walang babae kaya ipinatag mo ang loob mo at hindi nagloloko si Charlton, nakangiting sabi ni Mr. Villena. Si Sir naman, nahihiyang nangiti rin si Chelsea. Ikaw kasi, nababasa ko sa mata mo ang pag-iisip na baka may kakabit na kalokohan ang gagawin ni Charlton doon. Huwag kang mag-alala, pag nagpakasal kayo, ako na magpipresintang ninong. Sir, namumula si Chelsea at tumawa na malakas ang kanyang boss at pinabalik na si Chelsea sa pwesto nito. Hoy Ali, anong pinagtatawanan ninyo? Nang amo mo sa loob ha, usisa ni Iris pagkalabas niya. Si Sir ba naman tinutukso ako kay Charlton? Ang ibig sabihin mo, alam din ni Sir. Ang alin ang alam ni Sir na pamulagat na tanong ni Chelsea. Di kayong dalawa ni Charlton, sagot ni Iris. He, isa ka pa. Tantanan nyo nga ako at marami pa akong gagawin. At iniwan ni Chelsea si Iris na hagang tenga ang ngiti. Maghapong subsob ang ulo ni Chelsea sa dami ng paperworks, mga report ni Charlton na siya pa lang ang pinagpapaguran niyon ng halos isang buwan, mga importanteng dokumento na may kinalaman sa anomalya sa kabilang kumpanya. Pauwi na sina Chelsea, Iris at Kent nang madulas na nagtanong ang binata. Nakita mo na ba yung biniling regalo ni Charlton para sa syota niya? Tanong ni Kent. Bakit, nakabili na ba? Tanong ni Chelsea. Oo, nung 1 linggo pa, sa Mall of Asia pa nga binili. Talaga? Anong binili? Hindi ko alam. Biglang pagkakaila ni Kent. Hindi naman ako kasama nung binili niya. Hindi sinabi sa akin nung mokong na yun Siguro nakalimutan lang sa dami ng trabaho nung mama. Pagtatanggol ni Kent. Natahimik naman si Chelsea at nagkabit-balikat sina Kent at Iris sa napapansing pagbabago ng mood ng kasama. Serious naman itong amiga ko, biro ni Iris. Hindi na kumibo si Chelsea sa sinabi ng kaibigan. Ano kayang okasyon? Marahang tanong nito na narinig pa rin ng dalawa. Diyos mi naman, malapit na ang Pasko, hindi mo ba alam? 2 buwan pa yon, sagot ni Irish. Bakit birthday? Sabi naman ni Kent. Che, inis na sabi naman ni Chelsea. Hindi ba malapit na rin ang birthday mo? Tanong ni Irish kay Chelsea. Oo nga pala, sana makabalik agad si Charlton in time sa birthday mo. Ano kaya ang uwi niyang galing Bataan? Alam ko na. Siguro cheesecake. Alam niyang paborito mo yun, hindi ba? Sabi naman ni Kent. Mabuti kong maalaala noon na birthday ko. Siyempre, ang aasikasuhin noon pag uwi ay yung syota niya muna. Ay oo nga pala, nagkindatan ang dalawang magsyota rin. Habang daan, nag-iisip si Chelsea. Pesteng Charlton yan. Hindi ba niya alam na mahal ko siya? Kahit na nga ba inaaway ko siya, dapat laging matalas ang pakiramdam niya. Bubulong-bulong na si Chelsea. Ano ka mo? Nagsasalita ka ba? Tanong ni Iris. Ha? Wala. At nagpatuloy ng pag-iisip si Chelsea habang walang puknat naman sa kwentuhan ang dalawang magsing irog na punong-puno ng kaligayahan ang mga dibdib. Inayos muna ni Charlton ang malaking problema sa minahan bago niya inisip na tawagan si Chelsea sa bahay. Ika-4 na araw na siyang subsub sa trabaho bago ipinasyang tawagan ng kababata.
Ginulantang na malakas na ring ng telepono si Chelsea na kapapasok pa lamang sa kanilang bahay galing sa opisina. "Chelsea, para sa'yo, long distance daw," sabi ng katulong na si Ana. "Ma," bati agad ni Chelsea. "Bakit, hindi pa rin ba sila dumadating?" tanong ni Charlton sa kabilang linya na ang tinutukoy ay ang ina ng dalaga na umuwi sa probinsya. "Charlton, ikaw ba yan? Nasaan ka na? Saan ka tumutuloy? Okay ka lang ba?" Walang prenong sunod-sunod na tanong ng dalaga. "Okay lang ako rito. Natapos ko na yung problema ni Sir, kaya siguro mga 4 na araw na lang at uuwi na rin ako," sabi ni Charlton. "Dapat lang no, walang buskador dito sa opisina eh. Namimiss niyo ba ako?" tanong ni Charlton. "Syempre, kumbaga wala kaming langaw na binubugaw dito, miss ka na namin." 4 days na lang nandyan na ako. Anong gusto mong pasalubong? Di ba malapit na ang birthday mo? Kung uuwi ka ng linggo, ang dating mo, just in time ka lang sa kainan. Bala kasi namin ni Kent at Irish na kumain sa labas. Pagbalik mo na lang daw ang gala dahil ikaw ang taya. "Oo, basta ikaw. Sige, may asikasuhin pa kami ngayong gabi ni Mr. Beliana. I have to go. Pag hindi ka pa naman na-promote niyang ginagawa mo, ewan ko na lang," pagbibiro ni Chelsea. "Sana nga sabihin mo kay Sir, tumigil ka nga at hintayin mo na lang ang anuman. Sige, bye." Pagkababa ng telepono sa bataan, nag-iisip pa rin si Charlton. Paano ko kaya sasabihin kay Chelsea ang totoo kong nararamdaman para sa kanya? Kung tarayan ako, baka ako mapahiya. Pero siguro dapat ako na ngang sabihin at baka maunahan pa ako ng iba. Charlton, kaya lang nakasulahan ako ng babae sa Batangas at nagplanong binata. Total birthday ni Chelsea, bakit hindi niya doon ipagtapat ang nararamdaman niya para dito? Natakot na naman ang binata. Baka mainis at mawala sa mood. Baka magalit at hindi maging maganda ang birthday niya. Siya pa ang maging dahilan. Huwag na lang kaya, ang ending ng pag-iisip, bahala na. Lalabas sana si Charlton para pumunta sa cottage ni Mr. Beliana nang tumunog ang telepono niya. Si Mr. Beliana ang nasa kabilang dulo. "Charlton, bukas na lang pala tayo lumakad dahil okay naman yung report kanina. Kumpleto na at may pirma na ng accountant natin, kaya wala ka nang dapat pang alalahanin. Bukas makakalibot ka na at makakapamili ng pasulubong dahil wala na tayong gagawing mabigat pa. Saan mo gustong pumunta? Gusto mo bang mag-golf bago ka lumuwas ng Batangas?" "Naku, hindi na ho. Mamimili na lang ako, sisimba at siguro matutulog para may laban sa biyahe," tugon ni Charlton. Siya nga pala. Nagpaalam nga pala yung company driver natin. Biglaan daw at may sakit ang anak niya. Mga 3 araw lang daw. Sabi ko, hindi ka pa naman uuwi sa linggo kaya piniyagan ko. "Kailan nga ba ang uwi mo?" tanong ni Mr. Beliana. "Sa linggo nga ho. Hahabol ho kasi ako sa birthday ng isang kaibigan ko. Hindi na ho ako pwedeng magpaliban pa ng araw. Ako na lang ho ang magdadrive. Pasunurin na lang ho ninyo si Mang Andres sa Batangas. Hayaan mo rin at pasasabihan ko. Baka naman sa Sabado ay magaling na yung anak niya at pwede niya nang maiwan muna. Bahala ho kayo, pero kung hindi siya pwede, ako na lang ho ang uuwing mag-isa. Sanay naman ho akong sa larga biyahe. O sige, matulog ka na. O baka naman gusto mo mag-happy-happy tayo ngayong gabi." Tumawa si Charlton. "Hindi na ho, maraming salamat. Medyo pagod ng isip ko kaya magpapahingin na lang ho ako. Kayo, baka gusto niyo lumabas, okay lang ho ako rito." "Hindi na, matutulog na rin ako." "O sige iho, good night." "Good night din ho." Matagal nang nakahiga si Charlton, ngunit hindi pa rin niya maipikit ang kanyang mga mata. Naiisip niya ang mukha ni Chelsea, kung ano ang magiging reaksyon kapag sinabi niya na dito ang tunay niyang damdamin. Basta, ang tagal ko nang itinatago ito. Ayoko nang mahirapan pa ang loob ko. Ilang saglit pa'y nakatulog na rin ang binata. Maagang nagising si Charlton at nagisnan niyang nakahanda na rin ang almusal niya. Ready na rin si Mr. Beliana sa pagsama sa kanya sa Session Road. Saan mo gustong mauna?" tanong nito. "Sa katedral ho muna," sagot ni Charlton. "Saka na ho tayo maglibot pagkatapos ng misa. Baka ho bukas hindi na ako makadaan pa sa simbahan. Mabuti na ho ito, tapos na ang obligasyon ko." Pagkatapos nila sa katedral, nagdaan pa rin sila sa Red Sister, tapos nagtaloy sa Good Convent at doon na ito namili ng pasalubong. "Mr. Beliana, saan ho dito nakakabili ng cheesecake? Pwede kang umorder sa mga madre at balikan mo na lang mamayang hapon o bukas pag alis mo.
Sagot ng matanda at ganun nga ang ginawa ni Charlton. Gabi pa ay nakaayos na ang lahat ng kagamitan ni Charlton. Parang hindi ka na maaari pang pigilan sa pag-alis mo ha. May naghihintay ba sa inyo? Birong tanong ni Mr. Villena. Natawa lamang ang binata. Kasi mula nung umpisa natin ang proyektong ito, matagal na kaming hindi nagkakasama-sama ng mga matatalik kong kaibigan. Katunayan nga birthday ng isa bukas kaya ako nagmamadaling umuwi. Naku, pasensya ka na kay Andres at hindi makakapag-drive bukas. Kaya mo ba magbiyahe ng solo? Oho, sanay na akong bumiyahe na mag-isa. Wag kayong mag-alala dahil mag-iingat ako. Sa iyo wala akong dapat intindihin. Yung sa ibang tao, alam mo namang naglipa na ang loko-loko ngayon sa panahong ito. Alam mo bang may mga thriller seeker pati sa sigsag ngayon? Mag-iingat ka lang, maganda pa naman ang kotseng dala mo. Maagang bumiyahe si Charlton kinabukasan dahil balak niyang huwag munang magpatanghali dahil mahirap magbiyahe sa mainit na araw. Naisip naman niya na kailangan pa niyang daanan ang cheesecake na in-order niya. Naku, pag yun pa ang nakalimutan kong dalhin, magtatampo na naman si Chelsea. Kalalampas pa lamang ni Charlton sa toll gate nang mamataan niya agad ng isang kotseng punong-puno ng mga teenager. Pero mukhang adik ang mga ito. Itim na suot at halos mga metal-metal na palawit sa dibdib. Mga heavy rockers itong mga ito. Ang kukulit na isip niya dahil kitang-kita niya na nag-iinda ka ng sayaw sa loob ng kotse at ang lakas-lakas ng tugtog. Itsura ng mga headbanger sa TV. Naisip niyang habang sinusubukan niyang lampasan ng mga ito, umagapay siya sa kotse ng mga bata na iyon at halos mabingi sa lakas na pagtugtog ng mga ito. Napakunot noo si Charlton, bagay na minasama ng driver ng sasakyan ng mapalingon ito. Tol, mukhang bad trip. Yung lumampas sa atin sulsul nito sa mga kasamang mukhang kargado sa damo. Di bigyan natin ng talagang ikababatrip niya, sagot ng pinaka-leader ng grupo. Nasa cruising speed lamang si Charlton dahil wala naman siyang balak na magmadali, kaya agad niyang napansin na parang bang may sasakyang humahabol sa kanya. Pinagmasdan niya sa rearview mirror niya kung sino ito at nagulat siya nang makita na niya yung mga kabataan na nilampasan niya. Nakangiti si Charlton nung umagapay ang sasakyan ng mga ito sa kotse niya. Laking gulat na lamang ng binata nang hatawin ng isang tubo ang kotseng minamaneho niya. Napilitan si Charlton na bilisan ng konti pa ang takbo para makatakas sa masabang intensyon ng mga teenager. Bagay na lalong ikinagalit ng mga ito. Pinabilis ng takbo ni Charlton ang kotse para makahanap ng pwedeng mahintuan at na mapigilan ang masamang balak ng mga teenager. Ngunit liblib ang puok na kinilalagyan nila. Napansin ni Charlton na may mga dangerous curves siya sa kanyang lilikuan bago sumapit ang kapatagang muli. Diyos ko, wag mo po akong pababayaan. Inuusan lang binata dahil alam niya mapanganib ang lugar na iyon at marami ang nadidisgrasya roon. Pagliko niya ay biglang may sumalpok sa likuran ng kanyang kotse. Huli na nang malaman niyang sadyang gusto siyang ihulog sa matarik na bangin sa gilid ng kurbang iyon. Pinilit niyang idiretso ang manubela, ngunit isang mariing salpok pang muli at hindi na nagawa ng paraan ni Charlton ang lahat. Tuloy-tuloy nang rumaga sa pababa sa bangin ang kanyang sasakyan. 20 feet ang taas ng kanyang kinahulugan at ramdam na lang naramdam niya na may basag na salamin na tumarak sa kanyang katawan. Isang dumadagundong na tunog na lang ang kanyang narinig sabay sa pagdilim ng kanyang paningin. Aray! Sigaw ni Chelsea na agad namang ikinasugod ni Ana sa harap nito. Nagtatadad siya noon ng lulutuing patatas. Bakit, Ana, ng katulong? Pahingi ng panyo at tape, nahiwa ako. Bakit ka nahiwa? Ewan ko ba? Basta nahiwa na lang ako bigla at saka ako kinabahan. Excited ka lang siguro dahil birthday mo at uuwi sa opisina. Lahat halos nang magbukas ng pinto ay kumakabog ang dibdib ng dalaga. Napansin agad ito ni Irish. Hoy, ano ka ba? Sobrang excitement yan. Baka pag hindi dumating yung tao, magalit ka na naman. At bakit hindi makakarating? Tanong ni Chelsea. Susme, namang itong taong ito, malay mo may importante pang ginagawa. Tapos na late, bigyan mo naman ng allowance yung tao sa oras. Hindi naman niya hawak ang mga pangyayari sa buhay niya, maski sa sarili niya. Tumahimik si Chelsea. Subsub sa trabaho si Chelsea para hindi mapansin ang paglipas ng oras. Silang tatlo ang magkakasabay ng lunch, break at merienda. Hoy mga chika, sabi ni Chelsea.
nung merienda time na. Kapag hindi dumating ngayong hapon si Charlton, pagdating na lang niya yung dinner natin ha, tanong ni Chelsea sa dalawa. Kaibigan si Iris at si Kenneth. Oo na po, ayaw mo namang gumastos ha, biro ni Iris. Tangi, ayoko lang mainggit sa inyong dalawa. At least, pagkasama si Charlton, mukhang may boyfriend din ako, bit-bit at hindi chaperon yung dalawa at nagkatawanan ang tatlo. Madilim na ang kapaligiran na makita niyang hinihintay na siya ni Ana sa pintuan ng kanilang tinitirhan. 30 minutes pa at wala ka, susunduin na kita sa kanto. Nakangiting salubong sa kanya ng matapat na katulong. Dalawa lamang sila sa apartment, hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating mula sa probinsya ang nanay ni Chelsea. Naantala na naman ang sabi ng mama niya sa pagbabalik nito. Siguro bukas na ang uwi ni mama, marahang sabi ni Chelsea. Nakakainis, hindi man lang yata naalala na birthday ko ngayon. Nagpahinga lamang ng kaunti ang dalaga at sabay na sila ni Ana naghapunan. At least masaya tayo kahit tayong dalawa lamang, sabi ni Chelsea habang nagsasalo sila at nagpapatugtog na maagang tugtuging pamasko. Nagkwentuhan muna ang dalaga hanggang sa matapos si Ana ng paghuhugas ng pinagkainan. Maaga tayong matulog Ana at marami akong gagawin bukas ha, bili ni Chelsea. For a change, sa kwarto ka na matulog at mayroon pa akong ikukwento sa'yo. Halos alas 12 na nang matulog ang dalawa. Wala silang preno sa pagtatawanan at kung ano-ano ang mga istoryeng naipon sa mga nagdaang panahon. Hanggang sa makatulog na si Ana, ngunit hindi dalawin ng antok si Chelsea. May narinig siyang nagdoorbell, 4 na ulit. Hindi tumitinig ang katulong kaya si Chelsea na ang tumayo. Hindi na binuksan ni Chelsea ang ilaw para masilip muna nang hindi nahalata ang taong nasa labas ng pintuan. Si Charlton, biglang tumibok ang puso ni Chelsea sa tuwa. Agad niyang binuksan ang pinto at sinalubong ang bisita. Susmi naman taong ito, hating gabi na, kumakatok pa. Sabi ko darating ako, eto na ako. Wari may kalungkutang sagot ng kausap. Biglang kinabahan si Chelsea. Charlton, pasok tayo, malabig ang hangin sa labas, yaya ng dalaga. Huwag na ngayon Chelsea, sabi ni Charlton. May pupuntahan pa ako. Dumaan lang ako sandali para ibigay sa iyo at may idinukot ito sa bulsa na isang maliit na kahon. Ano yan? Tanong ni Chelsea. Happy birthday! At ngayon ko nasasabihin nun paman, minahal na kita, sabi ni Charlton. Ikaw talaga, ngiti ni Chelsea. Kahit sa hating gabi, nagloloko ka pa rin. Tigilan mo nga ako, pasok na. Nanlalamig na ako, yaya uli ni Chelsea. Hindi na, tumalikod ka sa akin at isinuot ni Charlton ang necklace na galing sa maliit na kahon. Ako ito, alagaan mo ang necklace na ito. Aalis na uli ako. Basta tandaan mo, mahal kita, mahal na mahal. Hinawakan ni Chelsea ang necklace sa kanyang liig at nasinuot ng binata. Ang ganda, Charlton. Nakabitin ang pagpapasalamat ng dalaga dahil biglang wala na sa harap niya si Charlton. Iiling-iling na isinara ni Chelsea ang pinto ng apartment at pumasok na uli sa kwarto. Si Charlton talaga ibang klase. Sabay yugyog sa natutulog na si Ana. Saan ka ba galing? Tanong ni Ana na nagmulat ng mata. Sa baba, dumating si Charlton at tingnan mo ang regalo niya at ipinagmalaki ni Chelsea ang necklace na bigay ng binata. Uy, di ba yun ang gustong gusto mo? Sabi ni Ana. Naalala mo yung kwento ko sa'yo noon na naghahanap kami ng regalo para sa syota niya? Sabi ko, necklace na lang. Ito palang iriregalo sa akin. Sabi ng dalaga na nag-uumapaw sa dibdib ang kaligayahan. Di ikaw na ang may syota, biro ni Ana. Bakit may reklamo ka ba? Pagbibirong tanong din ni Chelsea. At kinurot ng maliliit ng dalaga ang matapat na katulong. Nakahiga na ulit ang dalawa pero hindi pa rin maalis ang mga ngiti ni Chelsea. Ana, sa palagay mo kaya mahal ako ni Charlton? Tanong nito. Oo naman, biruin mo, kagagaling lamang sa Bataan, ni hindi pa yata nakakauwi, pumunta na agad dito, ni hindi na nakuha magpabukas, dagdag pa ni Ana. Siguro alam niya magtatampo ako at aawayin ko na naman siya. Ikaw naman kasi masyadong naging spoiled kay Charlton. Sobra nga ang pahirap na ginagawa mo sa kanya. Nung minsan nga sa akin siya nagsasabi ng problema niya sa'yo. Yabang. Oo, itanong mo pa kay Iris. Siguro kaming tatlo ni na Kent ang may alam kahit na ikaw ang involved ay napakahina ng pakiramdam. Ang yabang mo naman, ang ibig mong sabihin matagal na ito. Oo naman
Nag-uusap kaming tatlo ni na Iris na hindi naman namin ipaalam sa iyo yung feelings ni Charlton. Sabi niya nga, sa birthday mo na lang daw sasabihin. Siguro kaya kahit hating gabi dumating yung pobre para nga naman hindi masira ang thrill nung sasabihin niya. Parang ang multo, bigla-bigla sumulpot, pinapapasok ko nga ay namang tumuloy. May pupuntan daw siya at dumaan lang siya sandali para hindi masira ang pangako niyang darating sa birthday ko. Paano, di happy-happy kayo bukas? Sinagot mo na ba ng oo? Tanong ni Ana. Paano ko sasagutin? Pagtingin ko sa necklace ko, pag-angat ng mukha ko, wala na agad. Sabi ko nga sa'yo, parang multo, pabigla-bigla, nawawala. Ibahin mo ang style niya, di ba? Biro ni Ana. At natulog ang dalawa, si Chelsea abot pa rin ang tenga sang ngiti. Tanghali na nang magising sina Ana at Chelsea. Hindi na ngang nakuhang mag-almusal ng dalaga sa pagmamadali nito para hindi mahuli sa opisina. Late na ng 10 minutes si Chelsea dahil sa sobrang traffic sa daan. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang napansin nandun na silang lahat at parang natahimik ang loob ng kwarto nang siya ay dumating. Nakangiti ang dalaga nang batiin niya sa Iris na sa pakiwari niya ay nangingilid ang luha. Good morning, chika, bati nito. Bahagyang nagpunas ng mata ang kaibigan sabay isang mapait na ngiti. O bakit parang namatayang ganoong ako naman ay kaligaligaya? Tanong ni Chelsea. Lumapit siya sa tabi ng kaibigan sabay dudlol sa braso at ipinakita ang suot niyang necklace. Oh, tingnan mo, bigay sa akin ni Charlton, buong pagmamalaki na sabi niya. Nabigla si Iris sa narinig. Anong sabi mo? Sabi ko, tingnan mo ang necklace na ito. Iniregalo sa akin ni Charlton kagabi. Paano? Natulalang tanong ni Iris sa kaibigan. Paano? Di pumunta sa amin yung tao natural bago ako matulog. Nagulat nga ako parang multo. Pabigla-biglang sumulpot tapos bigla ring nawalang parang bula. Napansin ni Chelsea na tila hindi makapaniwala ang kaibigan. Paano nangyari yun? Tanong uli ni Iris. Di dumating, nagtapat pa nga kaya nga ang saya-saya ko. Ano kayang oras darating yung mokong na yun? Tanong ni Chelsea. Tuluyan nang nalaglag ang luhang pinipigil ni Iris. Chelsea, marahang umpisa nito. Huwag ka sanang mabibigla. Wala na si Charlton. Nagkamali ng dinig si Chelsea sa sinabi ni Iris. Oo nga, wala pa si Charlton. Wala na si Charlton. Ulit ni Iris na mas marahan ngunit madiin ang pagkakabigkas. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Chelsea. Naaksidente si Charlton kahapon ng hapon nang pauwi na siya. May mga adik na sinalpok ang kotse niya at nagtuloy-tuloy ang paghulog nito sa bangin. Umiling si Chelsea. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng maging totoo ang sinasabi mo. Eto, ang katunayan na hindi totoo ang sinasabi mo, pasigaw na sabi ni Chelsea. Nagsilapitan ng mga kaopisina nila sa narinig na malakas na pagtatalo ng dalawa. May kaopisina silang tumakbo sa itaas para tawagin si Kent. Umiiyak na si Chelsea habang nakasubsob sa balikat ng kaibigan. Umalis ito at parang wala sa sariling bait na ipinakita sa lahat na naroroon yung necklace na ibinigay sa kanya ni Charlton nung nakaraang gabi. Oh, tingnan nyo. Ito ba ang sasabihin yung patay si Charlton? Kabibigay niya lang nito sa aking kagabi. Sa darating si Kenneth, napansin ni Chelsea ang matalik na kaibigan ni Charlton. Oh, si Kenneth! Nilapitan niya ang binata at pinakita ang necklace na alam niyang binili na magkaibigan para sa kanya. Kent, sabihin mong ito, yung kwintas na binili ni Charlton para sa akin. Tingnan niyo. Namutla si Kenneth. Yun nga ang necklace na binili ni Charlton. Pero paanong napunta yun sa liig ni Chelsea? Gayong alam niyang ibibigay pa lamang ito ng kaibigan pagdating niya mula sa bataan. Nagtitigan sina Chelsea at Kent. Kay Chelsea parang nakikiusap na sabihin ni Kent na hindi totoo ang sinasabi ni Iris. Ngunit wala roon ang kasagutang kanyang hinahanap. Noon na humagulhol ng iyak si Chelsea. Nananaghoy, naghihinagpis, nagsisisi. Bakit ngayon ko lang nalaman na mahal mo ako? Para bang tinatanong niya ang isang taong nasa tabi lamang niya. Inakay siya ni Kenneth sa isang sopa na malapit sa bintana. Pinabayaan lamang siya nitong umiyak ng umiyak hanggang sumasaid ang kanyang mga luha. Noong nahimasmasan ng dalaga, hinimas ni Kenneth ang necklace sa leeg ng dalaga. Ganong kanya kamahal, Chelsea. Tingnan mo, hanggang sa huli, ipinaabot niya sa iyo ang pagmamahal. Bakit ngayon lang? Alam mong hindi totoong ngayon lang niya ginawa. Araw-araw ginagawa niya yun sa iyo, ipinahihiwatig.
Nagkataon lang siguro na nasanay ka na sa mga paramdam na ginagawa niya, kaya hindi mo gaanong nabigyan ng halaga ang pakita niya sa iyo, paliwanag ni Kenneth. Lalong umiyak ang dalaga at paulit-ulit na humingi ng tawad sa mga kasutilan niya noong nabubuhay pa si Charlton. Kailan siya darating? May nahong tanong ni Chelsea nung maubusan na ng luha. Kanina, tumawag ang mama niya at ang sabi mamayang gabi, nasa funeral parlor na raw si Charlton. Umiyak na muli si Chelsea na hindi makapaniwala sa nangyari. Maraming katanungang nasa kanyang isip, katanungang walang kasagutan dahil ang lalaking tanging makakasagot ng mga iyon ay wala na. Hindi iniwan ni na Kenneth at Irish ang kaibigan nung maghapong iyon. Ayaw naman nilang iuwi si Chelsea dahil ayaw nilang pabayang nag-iisa sa bahay ang dalaga. Doon na lamang sa kwarto ni Mr. Villena ipinagpahinga ang dalaga. Maya't maya ay tinatanong nito kung anong oras na, kung tumawag ng muli ang mama ni Charlton, kung dumating na ang bangkay ng kaibigan. Puro iling lamang ang sagot ni Irish. Hindi magawa ng kaibigan na makapagsalita dahil sa tuwing ibubukan niya ang kanyang bibig, may bumabara sa kanyang lalamunan at iiyak lamang siya. 3:00 ng hapon na magring ang telepono, mama ni Charlton. Kadarating pa lamang mula sa Bataan, sumama siya sa pagsundo sa labi ng binata at nang masiguro niyang si Charlton nga iyon. Chelsea, marahang tapik ni Kenneth sa balikat ng dalagang nakapikit ang mata. Nandiyan na siya, sabi nito, at muling umiyak si Chelsea. Kalmante na si Chelsea na humarap sa labi ni Charlton sa punerarya. Naglalandasan na masaganang luha sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na siya nag-histerya. Natanggap na ni Chelsea na wala na talaga si Charlton. Saglit na parang tumupi ang tuhod ng dalaga, ngunit kaagad siyang naalalayan ni Kenneth na nasa likod lamang niya. Pwede ko hubang buksan ang kabaong niya? Marahang tanong ni Chelsea sa mama ni Charlton na nasa kanyang tabi. Tumango lamang ito bilang paggalang sa kanyang kahilingan. Lumapit ang 4 na kapatid na lalaki ni Charlton at inaangat ang takip ng kabaong ng binata. Sinikap magpakatatag ni Chelsea. Dahan-dahan hinubad ni Chelsea ang kanyang singsing na puso mula sa kanyang daliri at marahang ipinatong ito sa dibdib ng binata. Yumuko ang dalaga na parang may binubulong kay Charlton. Sabi nila, hindi raw ako marunong makiramdam. Matagal ko nang alam, hindi ko lang pinahalata dahil baka mali ako. Charlton, tandaan mo, para sa iyo ang puso kong ito, mahal na mahal kita. Dahan-dahang tumalikod na ang dalaga at umupo sa unang hilera ng mga silya para simulan ang manghuling oras na makakapiling niya ang kanyang pinakamamahal.